Magandang hapon mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-2 linggo ng Adbyento at ang unang araw ng Novena Mass para sa ika-25 anibersaryo ng EDSA Shrine. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong hapon ay ang lubhang kagalang-galang Honesto Antioco, Obispo ng Diocese ng Cubao. Magsitayo po tayo. Ikinalulugod po namin ang inyong pakibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-2 linggo ng Adbyento at ang unang araw ng Novena Mass para sa ika-25 anibersaryo ng EDSA Shrine. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong hapon ay ang lubhang kagalang-galang Honesto Antioco, Obispo ng Diocese ng Cubao. Magsitayo po tayo.
ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Sa simula ng ating siyang naarapaghanda para sa 25 anibersaryo ng pagkatatag ng EDSA Shrine, humingi tayo ng biyaya upang maging mabuhay itong ating pagsisikap, mapalapit sa Panginoon at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kanyang walang sa pinapagkaloob sa atin. Mga kapatid, bilang maghanda sa ating mga sarili sa banal na pag-ibig na ito, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinamon ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagi ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaninglingan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling isip, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tumpang may supling.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon,
Ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapanginilabot na ugo. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayo mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo ay naghihintay, sikapin ninyong mabuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Esaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog ng Jordan. Hinaling balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pangbigkis. Ang kanyang namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga pangangaral, darating, nakasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo.
mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una po nagpapasalamat sa ating malawag na Rector, Father Milo, sa kanyang pagkumita sa akin. Kung hindi niya po pinumita, wala ako rito. Ganun lang kasimple. So, sa ating pagmimilayan, dalawa pong bagay na gusto kong bigyan ng pansin. Una, yung ating pagdiriwang ng 25th anniversary. Ano po? At ang tema ay Truly Alive. Imagine after 25 days, truly alive. Totoong buhay na buhay. Ano? So, yung pangalawa, tungkol sa tawag ng ating panahon, season of Advent. Ano? So, ang tawag ni John the Baptist concretely, it is magbaliklog kayo sa Diyos, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Ito ay bahagi nating paghahanda para sa masayang kapistahan na ating hinintay. Lahat ang Paskong pagsilang ating Panginoon. So I'd like to start with a friendly reminder. Busy-busy mga tao, maraming shopping, yung traffic is always heavy any time of the day. So natandaan ko yung isang reminder, dahil meron nakitang simbahan, ito ay nasa malapit sa intersection. Siguro dahil marami aksidente ron, kaya may nilagay sila malaking karatula doon. At ang sinabi, if you love Jesus, honk your horn. Kung mahal mo si Jesus, magbusina ka. If you want to see Him, text while driving. Ating itadagtag, text while you are crossing the street. So, friendly reminder lamang po dahil busy-busy tayo, baka hindi tayo makabot ng Pasko. And then, okay. Tatanong po, ilan sa inyo naging biktima ng mga magnanakaw, mga hold-uppers, o snatchers? Pakita sa kamay, naging biktima na. Happy, wala. Mga ilan. Okay, mga ilan. Ayaw natin mangyari sa buhay natin, manakawan tayo. Mawala ang isang bagay, lalo na kung mahalaga ito. Dapat ma-enjoy mo, dapat iyo yun, di ba? Amen? Ayun. So bakit sinabi ko ito? Alam niyo, sabi ng opening prayer, Panginoon, tulungan mo kami. Parang ang aming pag-isip hindi malayo sa iyo sa aming maraming bagay na pinagkakabalahan. Anong connection nito? Nais ng Diyos itong panahon ng Advento, paghanda para Pasko, lumago po ang ating pananampalataya, umunlad, sumulong ating pakikipagkaibigan sa Diyos, maging malapit tayo sa Kanya. Pero baka mangyari, mayroong magnanakaw ng pagkakataon nito. Ayun. Gets niya? Ayun. Baka we might, yung mga opportunities that the Lord gives us during the season of Advent, they might be snatched away from us. Hence, we will not grow in our friendship, in our loving relationship with Jesus. So, tandaan natin, ang Pasko ay isang pagkakataon nitong Advento para lumago ang ating relasyon sa Diyos para lalo natin makilala siya. You might be surprised. I'll be celebrating my 42nd sacerdotal ordination anniversary sa Lunes. Ordain po ako December 8. Pero up to now, ang laging panalangin ko, number one, Lord, teach me how to pray. Because prayer is not just kneeling down, reciting formula prayers. Prayer is communing with God. One who tries to reach out to us. Ang Diyos ang mamahal, kitang inaabot, pero kung minsan tayo ay tumatalikod. Minsan hindi natin siya pinapansin. So anyway, dalawang bagay na sabi ko sa inyo, natandaan niyo munang paghihilayan natin. Ano po yun? Hello. Yung ating theme, truly alive after 25 years. Ano yung 25? Sometimes we call it what? Silver anniversary. Alam ba ninyo kung paano ng araw nililinis? Dahil how they purify silver. Alam ba ninyo? Nung panahon na libaw ni Christ, nung sinauna, hindi. Okay? Gusto malaman?
Okay, kwento ko sa inyo So, noong unang panahon po, kapag nilinis ang pila, nilalagay sa isang lalagyan, pinapadaan sa apoy. Para linisin, para yung bakal at ginto. Di ba? If you want to purify something, let it pass through fire. Pero sa pila, dapat hawakan yung lalagyan. Tapos sa ilan mo, siyempre, malapit ka ron. Kapag pinabayaan mo, masusunog po yun, bali walang kwenta. Walang silbi pag nasunog yung pila. So, ano gagawin mo? Siyempre, ayaw mo masunog. So, lalagyan mo, tinitignan mo. Paano lang kung purified na malinis na yung pila? Paano kaya alam? Yung naglilinis sa silver refiner, how does he know malinis na kanyang nililinis? Simple. Lagi niyang tinitignan. Pag nakita ang kanyang image sa pila, purified na ang pila. Mga kapatid, yun po ang dumaan sa aking kaisipan. Kapag dahan ng Panginoon dito, magsasalamin siya, I'm sure he will see his image. And he'll be happy about what is happening dito. Nag-usapan namin ni Father Milo kanina, ano nangyayari dito? No? Meron tayong landas ng buhay, counseling service. Minsan may taong nalilito, gulo-gulo ang buhay nila, they just need a listening ear. Tao makikinig sa kanila, makisa sa kanilang mga tiisin. Sometimes what you do is just listen. Ano ba? Pero that is offered here. Anybody struggle, sino ang tao na ngailang kausap? There is counseling service. Meron tayong bread for life, feeding sa mga nagugutom. Di ba yung last judgment? Tatanong tayo, ako'y ba'y nagugutom? Ako'y ba'y pinakain mo? Ako'y nakuhawa ko ba'y pinainom mo? And so Jesus identifies himself with the poor, with the least, the lost. He didn't say, you did it as if you did it to me, para ginawa mo sa akin. Hindi. Kung ano man pinagkait mo sa iyong kapwa, lalong-lalong mga maliit, iyong pinagkait sa akin. Marami tayong information dito, lalo sa kabataan. Especially the Philippines, na ito pong Philippines, we have what you call a young population. Marami yung mga ating sa population ang considered sa youth. So they need direction, they need formation. Napakaganda. Meron tayong formation dito. Anytime makakapunta yung mga kabataan dito and then join the other youth para magkaroon ng saysay, direction, magamit ang kanilang enerhiya sa mas productive ways. Mahirap makiusap sa taong hindi makarinig sa iyo. Sa taong hindi makapagsalita sa iyo. Sa mga tingin at pipi. And yet this place has an apostolate. Kasi mahirap. Sometimes I work with the deaf mute also. Yung mga bula, madaling makabag yung mga tao. Dahil kung deaf mute, makita mo, parang normal, di ba? Kakausapin mo, hindi ka maintindihan, hindi nagsasalita, mainis ka. And so, rejected sila. And yet here, they have a place where they meet their fellow deaf mutes and find God in their midst. Meron tayong makabatang foundation incorporated. Di ba? Ano ginagawa nyo? Pinapaaral yung mga walang pagtustos sa kanilang edukasyon. Imagine, sinusundo, pinapakain. Dahil paano makapag-aral ang isang bata kung gutom na gutom? Di ba? Paano makakabiyahe kung walang pamasahe? And yet, we have that Makabata Foundation Incorporated para mabigyan ng good future yung mga tao kapos na kapos sa kanilang buhay. So I'd like to congratulate yung mga lahat ng mubuo sa pamayanan ng EDSA Shrine, galing pa po sa ibang lugar, Antipolo, Parañaque, Malolos, sa neighboring dioceses. Congratulations!
You make Christ alive. Buhay na buhay siya. Hindi tayo humihinga ang tao, buhay. Maraming humihinga, pero hindi sila buhay. Di ba? Dahil yung, halimbawa, pumatos ang tao, hindi natin masasabi kahit na huminga, buhay na buhay yun. Pero dito, we see ministries, paglilingkod, paggamit ng mga kaloob upang makapaglingkod sa ating kapwa. Only in this way can we promote peace in the world. Kaya po, ang tawag sa atin ng politics sa peace is development. Pagtulong para umunlad, empowerment sa mga tao para bumalik kanilang buhay. Magandang kanilang kinabukasan. So sana po, pagpatuloy nyo the good apostolate, the different ministries that you've been doing to serve the different the privileged, different people who need the love of God, who need our assistance so that they could mature more sa kanilang pananampalataya. Okay? So yan po ang sa ating Silver Jubilee. Congratulations. I hope there will be more and more committed volunteers to promote peace or development sa buhay ng maraming tao. Pangalawa, ayun po, no? Yung pagbabalik loob, ito ang tawag ni Saint John the Baptist. Pagbabalik loob. Ang ganda. Loob, sa salitang English, conversion. Repentance. Maganda, naintindihan natin. Pero sa Tagalog, medyo sinasapon niya talaga ang kahulugan. Pagbabalik loob. Loob, dito matatagpuan ang Diyos. Dito makakapiling. Dito sa ating kalooban. Gustong manahan ng Diyos. Kaya kapag balik loob, ibig sabihin ikaw ay lumayo. Humiwalay. So we are asked to repent. Napakaganda po. Anong mga steps na kailangan para magbalik loob tayo sa Diyos? 3 simple steps. Number 1, when we say we are repentant, nagkasala tayo, anong sinasabi natin? I am sorry. Kumisan, sorry tayo. No? Marami tayong dahilan dahil nabuking tayo. Nahuli tayo. Nako, copy ka. Naku, may mga video-video pa. Kaya, So we are sorry not because we are, hindi tayo sorry dahil takot tayo maparusahan. Kasama yun. Pero yun, hindi po. Yun ang main reason. Hindi dahil very ashamed tayo, nahiya tayo, nabuking tayo, nahuli tayo. Ang main reason is because I'm sorry because bakit ako talagang hiyang-hiya dahil ako ay ibinaliwala ko ang pagmamahal ng Diyos. I'm sorry because I offended a God who loves me more than I love myself. A God who will do anything to win me back. Kaya nga, di niya pinagkait ang kanyang anak para makabalik tayo, para muli tayo makapiling. So in other words, kapag tayo po ay nagbabalik loob, huwag tayong matakot. Dahil nabubuhay tayo sa pagmamahal sa awa ng Diyos. So tayo nagsosorry dahil nasaktan natin ang Diyos na mamahal sa atin, aside from nasaktan natin ang ating sarili. Alam niyo kapag tayo nagkasala, ang ating nasasaktan hindi lamang Diyos, nasasaktan din ang ating mga sarili. Kapag ayaw magpatawad ng isang tao, anong nangyayari? Sinasaktan niya kanyang sarili, hindi siya malaya. Makita lang yung kanyang nakaway, nagtatago, o kaya, anong sinabi ko? Baka, yung mga ganon. So, tayo ay
nagsosorry because there is a God who loves us unconditionally. There's a God who continues to draw us to Himself. And He wants us to enjoy His love. So yung first step, to say, I'm sorry. Pangalawa, tanggapin, kilalanin ang ating mga kikahinaan, ang ating sitwasyon sa buhay. Wala kang dapat itatakot, ipangamba. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam niyang lahat, wala tayong maitago. And yet ito, in spite of that, sa kabila ng maraming pagkukulang at traso, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So ito ang nagbibigay sa ating lakas para maging hindi matakot, magkaroon ng tatag, maging malakas, dumati. Ano? And then yung pangatlo, conversion means turning away from sin to turn to God. So ikaw tumatalikod sa anumang hadlang, sa anumang makadiyos sa pabuhay sa inyong karangalan bilang anak ng Diyos upang umasa sa Kanya. So tayong lahat ay will depend completely on God's love and on God's mercy. At yan ay napakaganda rin sa ating kultura. Alam po ninyo, kapag tayo ay gusto magbigay ng galang sa mga nakakatanda sa atin, anong ginagawa natin? Tayo ay, hello, na mamano. Diba? Anong sasabihin ng minamano natin? Kaawa ka ng Diyos. Napakaganda po. Sa English, God bless you. Pero sa Tagalog, kaawang ka ng Diyos. Ang kanyang pagpapala, benediction, may dalang awa at grasya. May God bless you. Ito ang benediction, may dalang awa at pagpapala. Di ba kapag may ginagawa tayo, tapos hindi natin ditastra, baka hindi natin matapos sa deadline o mahirap na gawain. Pero may pananampalataya, pagtitiwala tayo, sasabihin natin, sa awa ng Diyos, matatapos ko ito, magagawa ko ito. Kung magkamag-anak matagal na hindi sila nagkikita, and then they saw each other, and it will take time again bago sila magkikita muli, anong sasabihin ng isa? Sa awa ng Diyos, magkikita tayo muli. Kapag nag-away yung mga magkapatid, di ba? Tapos sasabihin ng isang magulang, anak, unawain mo ang kapatid mo, mas bata sa iyo. Unawain. Una ang awa. Sa awa ng Diyos tayo nabubuhay. Sa awa ng Diyos, nagkakaroon tayong lakas, pagpapala. So napakaganda yung pagsisisi, pagpapagloob. Let us not deprive ourselves of the joy that God gives us when we return to Him. Kapag tayo nagbabalik sa Kanya, binigyan tayo ng galak na hindi mo mapapantay ng salapi o kayamanan. So there is joy in returning to God. This is the call of the second Sunday of Advent, to come back to God so that we can experience the joy He will give us in being united with Him. So let's pray that our Advent season, our preparation for the first coming, the second coming of Christ will always be meaningful and fruitful. Amen. Magsitayo po ka. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, anak ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibig, nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli,
Umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpapatuloy nating ihanda ang ating mga puso sa pagtanggap sa Panginoon, hilingin natin ang tulong ng Kanyang biyaya habang idinadalangin natin, halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa buong simbahan, nawa, siya ay kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa Santo Papa, ating Obispo at iba pang pinunong espiritual, sa pagtulad kay Juan Bautista, nawa, huwag silang magsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa sangkatauhan, nawa, aminin ng lahat ng tao, kay Jesus lamang sila makatatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa lahat na nahihirapang umiwas sa bisyo, nawa, lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa Kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa mga may HIV/AIDS, nawa ay patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Sa mga nasa panganib na magkaroon ng HIV, dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, mapagtanto nawa nila ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghigpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapang-alipin at mapaglinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa ating lahat, nawa, ang taon ng mga mahihirap ay magudyok sa ating mahabag at dali-daling tumulong sa mga kapatid nating kapuspalad. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Ating isama sa ating mga dasal yung sana dumatang panahon para hindi po matuloy yung naman ang lakas nitong darating na bagyo ang huli. So sana maging mas maayos ang ating pagtulungan at gumandang panahon. Panginoong Jesus, Ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalaan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo. Bigaya ang iyong magandang loob, maging masagana, matiwasay,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusan magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa ng lubos na makakamit. Kaya kay San Maangel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Pagtungin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang dinaluan ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama kami magsasalo-salo sa katawan na tuloy ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling-aling mo ang iyong simbang laganan sa tuyong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Luis Antonio aming Arsobispo at ang Tanang Kapayaan. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay may pag-asang sila muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitipating kami lahat makasama sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mga nabiring Marianay na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipag-iwang naman namin ang pagpupuri sa karalan mo sa mamagitan ng iyong anak, namin Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo manalis sa ating mapagmahal at dakilang Ama upang lagi tayong biyayaan at anumang pagkakataon maipagkanyang pagmamahal ating gamitin upang mapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, pagkilala sa Kanya. Tayo manalangin sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Cristo. 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 Ang katong Cristo. Cristo.
Magsiluhod po tayo. Let us pray the Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. We have not been good stewards of your creation. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We pray to you for protection from calamities, from the floods and raging waters brought by storms, from howling winds that destroy our homes, from the loosening of earth that brings landslides. Calm the storm, and keep us all safe and far from harm these perilous days and always. We ask this through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. yung pumangulong para sa maningal na pagbabasbas. Naway ingatan tayo ng Panginoon, ilayo sa lahat ng sakit, kasalanan at kasamaan. Amen. Amen. Naway manatiling maalab ang inyong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa hanggang makarating kayo sa kalangitan. Amen. Naway sukyan pa ng maraming pagpapala, biyaya ang iyong kagandahang loob, maging mapalad, matiwasay, masagana ang buhay ninyo. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo upang mahal at maglingkod sa Diyos at sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.